Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong pinaka-latest post ni Congressman Kiko Barsaga. Walang patawad. Patay na yung tao, kailang meron pa siyang pahabol na birada. O ito ang kanyang post. Congressman Romeo Acop's death will not stop him from facing justice. He must be investigated for his involvement in the flood control corruption. Talagang palaban talaga itong Congressman Barsaga na ito eh. Walang takot. After na namatay si Yusek Cabral, meron siyang post na nakakabahala. Grabe, sabi niya, Yusek Cabral, pinatay nila. Susunod na ba ako? Tatanong siya. But, tingin ko yung post na ngayon, inuunahan lang niya mga kalaban niya. Parang, if something happens to me, alam nyo na, ang tumira sa akin. Sabi niya. Kaya, magaling sa ano ito. Si Congressman Barsaga, kung sundalo pa ito, expert niya psychological warfare. Marunong siya sa ano, battle of the minds. Reserve ba siya? Ha? Reserve. Reserve. Oh. So, walang katakot-takot. Bangga kung kahit sino, basta ang kanya lang pinaglalaban, taong bayan, corruption, kalaban niya talaga. Oh. So ito, I don't know kung ano yung kinakasangkutan ni late Congressman Acop sa flood control. Kasi Antipolo Rizal, may mga ilog man din yan siguro. Kasi, di ba kung flood control, may kailangan mo ng ilog para makapaglagay ka ng flood control. So, I'm not so sure dito sa flood control involvement ni late Congressman Romeo Acop. Ang delikado ito ngayon, yung pahayag ni Congressman Leandro Lebeste na hawak niya na yung files ni late Yusek Cabral na kung saan nandun yung mga proponents ng DPWH budget insertions. Nakalagay yung pangalan at ang alam ko nung una, mga kongresista lang at mga senador ang may budget kasi insertion sa budget. Na nagulat ako sa statement ni Congressman Lebeste na pati pala executive department, mga secretaries, undersecretaries, even outside DPWH nag-i-insert sa budget ng DPWH. Wow! Ginawang hanap buhay ang DPWH. Grabe, ito na po yung legacy ng gobyernong ito. Grabing insertion. But anyway, balik tayo dito kay Congressman Acop. May his soul rest in peace. Basta ang hindi ko lang good and bad, unahin ko yung good. Ang hindi ko makalimutan yung galing niya sa pag-iimbestiga. Yung bilib na bilib ako sa kanya, yung mga investigasyon sa kamera hinggil sa mga abuso ng mga pulis. Nung bagong upo itong administrasyon ito, ang daming mga kapalpakan ng pulis, mga taning ebidensya, kung ano pa dyan. Iniimbestigahan nila sa kamera. Wow! Ang galing! Saludo ako kay Congressman Acop. Nawala lang ang aking gana sa kanya noong nagsimula na sila sa Quadcom, Tricom. Grabing panggigisa. Kasi, di ba, vice chairman ng Quadcom si Congressman Acop. Kaya sila yung nanggipit sa ating Tatay Digong. But anyway, tapos na yun. But I think 78 years old siya. Nauna pa siya kaysa sa ating Tatay Digong. So, hindi mo talaga masasabi ang panahon eh. Tapos, itong si Cara David, sikat na ngayon. Dahil, nagkakatotoo na ang kanyang wish na sana mamatay lahat ang mga blank. Bahala na kayo. Pasensya na kayo, maulan sa location ko, maingay. Tapusin ko lang itong vlog na ito. Ginipit nila ng ginipit yung Quadcom na yan.
So ngayon, ang ating tatay buhay pa. Kaya ipagpatuloy natin ang ating dasal sa ating minamahal na Tatay Digong. Ako, everyday, hindi yan mawawala na ang Panginoon, i-bless niya si Tatay Digong, iligtas niya sa kapahamakan at buhayin niya, makakabalik ang ating minamahal na Tatay Digong dito sa Pilipinas bago mag-upo si VP Sara na presidente sa 2028. Mabuhay po ang ating minamahal na Tatay Digong. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.